Creed ginawa dahil para po ito sa depensahan ang pananampalataya ng Kristyanismo sa mga maling aral, ano? O kaya maling doktrina. Now, dito sa church natin, gusto natin malaman na wala tayong ibang tinataas, hindi po pastor, hindi tao, hindi bishop, kung hindi ang Diyos lamang. Ano po? Kaya yung ating pinaniniwalaan, hindi po tao ang Diyos, hindi po si pastor ang Diyos, hindi po ganun, ano? Kundi ang Diyos na buhay, na nasa langit, amen? Siya'y makapangyarihan sa lahat, siya ay talagang omnipresent, nagagawa niya lahat, hindi siya bounded by time, space, and matter. Yun ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Okay? Now, ang sabi dito sa Creed, sabay-sabay nating basahin, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Naniniwala ako sa Diyos, ang Ama na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa. Naniniwala ako kay Jesus Christ, bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoon na naipaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ipinanganak sa Birheng si Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, siya'y bumaba sa lugar ng mga patay. Sa ikatlong araw ay muling nabuhay siya, umakyat siya sa langit, nauupo sa kanan ng Ama at darating upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Naniniwala ako sa banal na Espiritu, sa banal na Iglesia, sa pakikisama ng mga banal, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Tayo magsabi ng Amen. Now, yung ating center or topic ngayon, magsisenter dyan sa hinighlight ko na yan, ano? Naniniwala ako sa banal na Espiritu. Now, hindi po ito yung espiritu na iniisip natin na mumu or ghost, no, na nagmumulto, hindi po 'yon, ano? Kundi ito po ang nakalagay sa Bible dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi po tao kung hindi espiritu. Pag sinabing espiritu, hindi mo po pwedeng ikulong ang Diyos sa isang bote. Nakuha ho natin? Kasi kumikilos sila hindi sa physical realm, kung hindi sa spiritual realm. Ano? Kahit ho ako tanungin nyo, Pastor, ilan ho bang anghel yung pwede kong makuha sa kamay ko? Hindi pwede kasi bakit? Physical ito, pero sila kumikilos hindi sa physical, saan? Spiritual. Ang spiritual, hindi natin nakikita, hindi natin pwedeng nararamdaman, pero alam natin, merong nangyayari even in that realm na nakaka-affect sa physical natin. Now, kung mapapansin natin, paano tayo nakakasigurado na una sa lahat, ang mga panalangin natin ay nadidinig ng Diyos? O kaya, paano ka nagkakaroon ng konsensya deep inside your heart? Bakit may bumubulong sa puso mo na wag mong gawin yan, ito ang gawin mo. Kapag mali, sinasabi niya wag mong gawin. Kapag tama, yun yung gagawin mo. Tapos kapag nakagawa ka ng kasalanan, ano nangyayari? Bumibigat yung puso mo. Sino nakaranas ng ganon? No? Now, it is something na hindi ma-express o may papaliwanag ng science. Una sa lahat, yung konsensya natin deep inside our hearts, kung paano ba kumikilos. Walang body part ng konsensya. Tama ba? Hindi pwedeng operahan ka, tanggalin ko yung konsensya mo. Tama ba? Even emotions. Amen. It cannot be na tanggalan ka ng ganon kasi pag tinanggalan ka, ano mangyayari? Robot ka na. Pag wala kang emotion, ChatGPT ka na. Okay? AI ka na.
Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay hindi robot. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay matatawag na meron din siyang emotion, meron din siyang kung ano ang na-experience ng isang tao sa kanyang buhay. Nasasaktan ang tao, di ba, sa damdamin niya. Ganon din ho ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kasi ang Diyos po na pinaglilingkuran ng mga Kristiyano ay merong tinatawag na tri-unity. No? Ito po yung doktrina ng Christianity na Trinity. Sabihin nga natin, Trinity. Now, ang Diyos Ama ay hindi po Diyos Anak. Okay? Ang Diyos Anak ay hindi po Diyos Espiritu Santo. Hindi rin ho tatlo ang Diyos, kung hindi iisa lang ang Diyos. Pero, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay nakikilala sa tatlong persons. Hindi pag sinabing person sa Tagalog, kasi person akala natin tao, di ba? Pero kung sino siya at ano siya, doon natin malalaman sa Trinity. Pag tinanong ka again kung sino ka, ano sasabihin ng katabi mo? Tanungin mo nga siya, sino ka? Anong sagot niya? Okay? Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin dahil kumikilos siya sa spiritual, hindi sa physical, wala po talaga tayong makukuha anything in the earth na madedescribe kung paano ba nag-work yung Trinity. Basta po, ang explanation natin is that hindi tatlo ang Diyos, iisa lang ang Diyos, pero He is revealed in three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi ho sila nag-aaway. Walang ganon. Ano? Kasi bakit? Kaya nga Trinity merong tri-unity. And hindi sila magkakaiba ng mga iniisip. They are one. Ano? Kaya in the Bible, it says in the book of Deuteronomy that the Lord is one, the Lord is God, or the Lord is God, the Lord is one, being many parts, pero iisa lang ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ano? And alam niyo po, kung makikita natin, ang creator ng buong mundo ay ang Heavenly Father. He is the creator. But the Son, siya yung nag-redeem sa bawat isa sa atin, sa ating mga kasalanan. Ano? At kung makikita naman natin, ang Holy Spirit, mapapag-aralan natin, siya yung helper ng bawat isa sa atin. Kaya when you call to God, it is actually the Holy Spirit who helps you and me. Kaya kung makikita nyo, yung tri-unity, meron talaga silang harmony. Which is, kapag walang harmony, even sa family, ano mangyayari? Disaster, chaos ang mangyayari. Now, ang topic natin is all about, pakita natin, the Holy Spirit. Come on, can you say it with me? The Holy Spirit. Yung medyo may gana naman, no? The Holy Spirit. The Holy Spirit. Now, sino ba ang Holy Spirit? Ano ba tong spirit na ito? Of course, hindi po ito foul spirit. Ano siya? Holy. Pag sinabing holy, hindi ho necessarily walang nagagawang kasalanan. Okay? Pag sinabing holy, it connotes actually na special ito. Hindi ito kaparehas ng ibang mga spirits. In short, siya yung pinaka-kakaiba, mataas, hiwalay, siya yung unique sa lahat. Ano? And the Holy Spirit, mga kapatid, hindi po siya yung tinatawag ng marami o nakikita ng marami na kung saan forced lang siya or kapangyarihan. Hindi po siya impluwensya ng Diyos, ano? Pero siya po ay Diyos mismo. Ang banal na espiritu ay hindi isang puwersa o impluwensya lamang, kundi ang Diyos mismo. Kapantay at walang hanggan sa Ama at sa Anak. Bago palikhain ng Diyos ang mundo, meron ng Trinity. Kung tatanungin niyo po ako, saan galing ang Trinity or ang Triune God na pinaglilingkuran natin?
walang makakapagsabi. Kasi God nga siya eh. No beginning and no end. Ano? Now, ang Holy Spirit, mga kapatid, number one, para makilala natin siya kung sino siya, siya ay ang Diyos. Ang Holy Spirit, siya ang Diyos. Now, if you pray to God, the Father, sometimes, di ba, nagpe-pray din tayo kay Jesus. Sino ito nagpe-pray kay Jesus? Now, actually, we can also pray to the Holy Spirit. Now, paano ba nasasabi ngayon na ang Holy Spirit ay Diyos? Saan natin makikita ito sa Bible? Alam niyo po, merong isang story in the Bible na kung saan ang early church, bago pa magkaroon po ng Regions of God's Glory Global Harvest Church, itong church na ito, bago pa rin magkaroon ng Roman Catholic Church, okay? Bago pa matayo lahat ng napakaraming mga churches, meron pong early church. Mababasa natin yon sa Book of Acts. Ano? At sa Book of Acts, ang nangyari po, merong mag-asawa, ang pangalan ay si Ananias at si Sapphira. Ano? Sabi nga natin, Ananias and Sapphira. Okay? Now, yung dalawang yon, gusto nilang magbigay sa church. Nagbenta sila ng lupa, tapos, hinati nila, pero niloko lang nila, nagsinungaling lang sila. No? Sabi nila, ito daw yung buo na pinagbentahan, pero hindi naman talaga. Ngayon, kinonfront sila ng isang apostle ni Jesus. Ang pangalan ay si Peter. Sa Acts chapter 5 verse 3 to 4, sinabi ni Peter kay Ananias, sabi niya, Ananias, bakit mo hinayaang kontrolin ka ni Satan at kinuha mo ang bahagi ng pinagbentahan ng lupa? Bakit ka nagsinungaling sa... Kanino daw nagsinungaling? Okay, tignan nyo, no? Nagsinungaling si Ananias and Sapphira sa Holy Spirit. Hindi sila nagsinungaling kay Peter sa mga apostles kasi yung mere fact na kung saan pag-offer nila, pagbibigay nila kay Lord, kayo nila binigay hindi sa apostles, kay Lord. Now, eto ngayon nangyari. Sabi ni Peter sa kanila, verse 4, bago mo binenta yung lupa, di ba sa'yo yun? Nung naibenta na, sa'yo pa rin naman yung perang pinagbentahan, di ba? Bakit mo ginawa ang bagay na to? Tignan nyo, anong sabi ni Peter? Nagsinungaling ka sa Diyos, hindi sa tao. Again, balikan natin yung naunang verse 3. Tignan nyo yung tanong ni Peter sa dulo. Bakit ka nagsinungaling sa Holy Spirit? Kanino nagsinungaling? Sa Holy Spirit. And pagdating ng verse 4, nagsinungaling daw si Ananias and Sapphira sa Diyos na buhay. Kaya, kung makikita natin ngayon, ang Holy Spirit, hindi po siya force or power ng Diyos, siya po mismo ay Diyos. Okay? Now, sa 1 Corinthians chapter 3 naman, verse 16, tignan nyo ngayon, anong sabi dito ni Paul sa mga taga-Corinth na mga believers? Di nyo ba alam na templo kayo ng Diyos at namumuhay sa inyo ang Espiritu niya? Templo tayo ng Diyos and namumuhay sa atin, alin? Ang Holy Spirit. Now, kung tatanungin niyo po ako, nasaan ang Holy Spirit ngayon, Pastor? Tignan mo yung katabi mo. Okay, tignan mo yan. Nasaan daw? Anong sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16? Namumuhay ang Espiritu ng Diyos sa katawan ng katabi mo. Huh? May tao po sa loob ko? Yun po ba yun? Ano? So, hindi po yun ganon, ano? Na parang may tao dyan. Hindi po ganon ang Diyos na buhay. No? Na parang, teka, may nagsasalita po minsan sa isipan ko. Hindi yun, hindi ganon. Okay? Now, ibig sabihin lang nito, merong nagiging testimony na si Lord kumikilos sa loob ng buhay mo, na babago ang kaloob-looban mo kung sino ka because God is there. Amen?
Now, alam niyo po, ang Holy Spirit kumikilos sa napakaraming mga tao. Nito lang, sino sa inyong nakapanood ng, ewan ko kung nanonood kayo kay Boy Abunda. Sino nakapanood nun? Nanonood kay Boy Abunda. Lagi lang kasi siguro pinapanood nyo yung Sex and Chocolates no? Yun lang Alam nyo, in-interview ni Boy Abunda, sina Connie Reyes, yung mga dating asawa ni Vic Soto, ganyan. Tapos, may in-interview siya, sabi niya, paano mo na-release yung bitterness sa buhay mo? Alam niyo sabi niya, sabi ng mga naging dating asawa ni Vic Soto, sabi niya, alam niyo po, dahil lang yon sa Diyos na buhay kasi tumira siya sa puso ko. We really cannot forgive and love someone if God, who is the epitome of love, is inside our hearts. Kaya, the Holy Spirit, siya yung nag-i-indwell sa puso ng bawat isa sa atin. Siya yung nagbabago ng kaloob-looban ng buhay natin. Kaya kung tatanungin nyo, nasan ang Holy Spirit? Anong patotoo? Nasa katabi mo. Ibig sabihin, kumikilos ang Diyos dyan sa buhay ng katabi mo. Kaya lahat ng Kristiyano, mga kapatid, ay tinatawag na work in progress. Sabihin nga natin, work in progress. Ganun tayo lahat. Wala sa atin yung naka-arrive na, perfect na. Holy na talagang sobrang, alam mo yon, taas na. Hindi po ganun. Wala kahit sino man isa na ganun. Lahat tayo, we are a work in progress. Number 2, sino ba ang Diyos na pinaglilingkuran natin na tinatawag na Holy Spirit? Ang Holy Spirit po ay isang person. Pag sinabing person, hindi po tao, kung hindi ano bang katangian ng isang person. Again, ang tao ay nasasaktan, may damdamin, may sariling will. Ganon din po ang Holy Spirit. Si Jesus po, next slide, Jesus refers to the Holy Spirit as another advocate. Ibig sabihin po, ang Holy Spirit ay supporter or backer. In short, kapag ka lumapit kay Lord, Lord, tulungan mo po ako, ang Holy Spirit yung tumutulong behind the scenes sa buhay mo. Indicating that the Spirit like Jesus is a personal being. Ibig sabihin, hindi siya yung parang walang pakialam sa'yo, siya mismo yung tumutulong sa'yo, sa buhay mo. Hindi mo nakikita, pero kumikilos ang Diyos behind the scenes. Amen? Now, wala pong iba na mga makakapag-explain kung na ang Holy Spirit ay lang, power lang yan o walang feelings yan, ganon, Walang ganon na mga verses sa Bible Ang meron, nagigrieve nga daw natin ang Holy Spirit at times. Ibig sabihin, may minsan may gusto siyang gawin natin, hindi natin ginagawa, tapos at the end, nakokonsensya na tayo, bumibigat ang puso natin. Now, may mga times in our life na sabi sa'yo ni Lord, mag-pray ka, hindi ka nag-pray, then something bad happened. Sino may mga na-experience na ganun? May pinapagawa sa'yo si Lord, tas hindi mo naman sinunod, then ano nangyari? Parang may di maganda nangyari. No? And you know what? That one who is speaking in our hearts, it is the Holy Spirit. Yun nagsasabi sa'yong, tumigil ka na sa pagmumura mo. Wag ka na magsinungaling. Wag ka na mangopya. Sabi mo sa katabi mo, please naman. Now, ang Holy Spirit, mga kapatid, hindi siya po pwedeng tumulong sa atin kung una sa lahat, hindi siya person.
Kasi alam niya yung pangangailangan natin, hindi siya AI. Hindi ganun ang Holy Spirit. He knows what is inside of our hearts. Sabi sa John chapter 14 verse 16 to 17, sabi ni Jesus to, sabi niya, kakausapin ko ang Ama na ipadala ang Holy Spirit sa inyo para lagi nyo siyang makasama at tutulungan niya kayo. Sabi sa katabi mo, tutulungan ka. Kaya in times talaga of our struggles, mga kapatid, ang Holy Spirit, siya yung tumutulong sa atin. Of course, generalize lang natin na babanggit, di ba? Lord, tulungan mo po ako. Sino nakakapag-pray ng ganon? Pero, hindi natin alam na ang Holy Spirit mismo, siya yung tumutulong sa atin. Kasi tignan niyo, nasabi, siya daw yung makakasama at tutulungan niya kayo. Next, verse 17, siya ang Espiritu na nagre-reveal ng katotohanan tungkol sa Diyos. Now, alam niyo po, ito yung mystery na meron sa Bible. Na hindi talaga lahat matatanggap to. Hindi lahat matatanggap ang Holy Spirit na kumikilos. Ay, para pong ano lang yan, may saltik lang po yung naniniwala dyan. Relihiyoso lang po talaga masyado. Kasi nakalagay din talaga sa Bible na anong sabi, hindi daw matatanggap ng mundo ang Holy Spirit kasi hindi siya nakikita o nakikilala ng mga tao. The thing is, we live in a world not to see is to believe. But in God's own way, alam natin, ang Diyos, yung pamamaraan niya higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Amen? Kaya in that sense, mga kapatid, wag natin ikukulong si God sa 3-pound brain natin. If you can just grasp God in your 3-pound brain, mga kapatid, you are God. And ang Holy Spirit, mga kapatid, ang hirap basta-basta paniwalaan ng hindi mananampalataya sa Diyos na buhay kasi ano nga siya, hindi nakikita. For us to believe something, anong kailangan natin? Evidence. Tama? Evidence. Lahat po tayo, mga kapatid, hindi naniniwala o walang masasabi na 100% proof ng isang bagay. Naniniwala lang tayo lahat sa evidence. Kasi lagi tayong to see is to believe. Okay, paano mo nasabing meron kang kalulolohan? Nakita mo ba? Di ba? Kita nyo? Hindi tayo naniniwala sa proof talaga, but on evidences lang. And the evidence mismo, mga kapatid, of the Holy Spirit is merong pagkilos ang Diyos sa buhay mo, nararanasan mo, when you pray, God answers those prayers. And you know in your heart, hindi mo gawa-gawa yun. Bakit kapag dating sa kasalanan, nabibigatan yung puso mo, pero kapag sa kabutihan, di ba, mas lalong gumagaang. That is something that we cannot explain. Now, ano ba ang ginagawa ng Holy Spirit? Una sa lahat, ang ginagawa po ng Holy Spirit, siya po ay nagpapanauli, nagpapanumbalik sa buhay natin. Bakit? Ano po bang pinapanumbalik o pinapanauli sa buhay natin? Alam niyo po, ang bawat isa sa atin ay nawalay sa Diyos. Lahat, buong sangkatauhan nawalay sa Diyos. Bakit? Dahil po sa pagsuway natin sa utos ng Diyos. Ang sabi niya, pwede mong kainin lahat ng prutas sa garden, pero may isa lang na wag mong kakainin. No? Nang ito namang ating mga kalulolohan, kanununuan na si Adam and Eve, natukso dun sa serpent at kinain nga nila. Anong sabi sa kanila ng serpent?
pag kinain nyo na to, you will be like God. Naging Diyos ba sila? Hindi. Pero naging Diyos sila in a sense na hindi kita susundin, ako yung masusunod sa buhay ko. Kaya simula nung panahon na yon, nawalay po ang tao sa Diyos. Hindi na ang Diyos ang nasusunod sa buhay ng tao, kung hindi ang tao na mismo. Kaya sa totoo lang mga kapatid, we always blame God sa choices o sa mga nangyayari natin sa buhay, pero we do not blame ourselves sa wrong choices na meron tayo. Alam mo na ngang mali, ginagawa mo pa. Tapos sasabihin mo kapag napariwara yung buhay mo, si God kasi eh. Nakita niyo ba yon? Nagme-make sense ba? For most of us, ganun yung naiisip natin. And kaya ngayon nahiwalay tayo sa Diyos, mga kapatid, tayo ngayon ay balot o punong-puno ng kasalanan. Even mga iniisip natin, kahit yung binabrowse na lang natin sa Facebook, binabrowse natin sa social media, kahit din mga sinasalita natin, tinitignan natin, pinapakinggan natin, punong-puno ng kasalanan. Kahit yung iniisip natin everyday. Pero mga kapatid, meron akong good news sa bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, may good news. Ano yung good news na yon? Meron po tayong experience o meron pinapa-experience si Lord sa lahat ng gustong mabago yung buhay, matanggal yung kasalanan sa kanilang buhay, malinis sa kanilang mga kasalanan, magkaroon ng bagong buhay. Ano yon? Yun po ay ang tanggapin ang Diyos na buhay at ang ginawa niya sa krus para sa atin. Kaya po may cross dahil meron pong tumubos sa bawat isa sa atin. Last Sunday, we talk about Jesus. Ano? The Lord, our Savior, Jesus Christ. Siya yung nagligtas sa atin, naglinis sa atin sa mga kasalanan natin dahil sobrang mahal niya tayo. And now, mga kapatid, sabi sa John chapter 5 verse 6, sabi ni Jesus, tignan nyo, no? Tandaan mo, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang isang tao kung hindi daw siya, ano daw? Pinapanganak sa tubig at sa Espiritu. Verse 6, pinapanganak ng magulang ang isang tao physically, pinapanganak naman siya sa Espiritu, ano daw? Spiritually. Kaya yung tinatawag na born again, hindi po yun religion, hindi po yun samahan, it is actually an experience. Ang baby, pagkapanganak, ano yan? Inosente, di ba? Tama? Ang baby ba, meron ng alam niyo yung boss baby, meron ng suit kagad. Ganon, di ba? Hindi ganon ang baby. And yung nakakatayo na kagad siya. Hindi ganun eh. Kapag baby, kapag bata pa rin, ano nangyayari? Turuan mo ng kahit ano, i-absorb niya lahat yon. Kahit sabihin mo 1 plus 3 equals 1, maniniwala yon. Tama ba? Kasi ganun ang baby. And sabi rin ng doctors, pag tinignan yung bata, baby pa lang ha, sa DNA niya, wala pang mga sakit at karamdaman. Alam niyo ba yun? Tapos di ba pag tumanda na, ano mangyayari? Doon lang lalabas yung cancer, di ba? Doon lang lalabas yung high blood, tama ba? Pero nung baby, binipi. Ano yun? High blood ba kagad yung baby? May heart attack kagad? May ganun kagad? Hindi, di ba? Ano nangyari kapag pinanganak? Normal lahat. Kung paano rin ang bawat isa sa atin, sa mga panahon na ito, pwedeng bigat na bigat ka na sa buhay mo. Oo nga, buhay ka, pero parang spiritually baka may sakit ka. Tayo rin mga kapatid, kailangan natin lahat maipanganak sa Espiritu spiritually. Amen?
Mabago talaga yung pag-iisip natin, yung buhay natin. Sabi ni Jordan Peterson, isa siyang kilala na psychologist, clinical psychologist sa Canada. Dati atheist siya, ibig sabihin hindi naniniwala kay Lord. Pero sa lahat ng mga in-interview niya, yung mga tao na kung saan nakapag-overcome ng addictions nila. This is well known sa field ng clinical psychology sa Canada. Lahat ng mga merong addiction, kung gusto mong ma-overcome yon, pumasok ka sa isang relationship sa Diyos. Yun ang sabi niya. And yun yung kailangan natin, to overcome sin, para mapagtagumpayan natin yung kasalanan at ma-feel natin na talagang malaya tayo, mag-start ka ng relationship with God. Amen? Sabi sa katabi mo, start mo na. Tanungin mo nga, meron ka na bang relationship kay Lord? Anong sabi? Kung meron, umuo ba? Kung wala pa, gawin mo na. Okay? Next is, anong ginagawa ng Holy Spirit? The Holy Spirit indwells and empowers believers. Sa Tagalog, ano daw? Ang Holy Spirit ay nananahan sa buhay at nagpapalakas sa mga mananampalataya. Nagpapalakas ang Holy Spirit sa atin. Nananahan siya sa katawan natin. Tingnan niyo, no, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Sabi ni Paul sa mga taga-Corinth, di nyo ba alam na temple ng Holy Spirit ang katawan nyo? Ano daw ang katawan natin? Temple ng hindi haunted house. Ano yan? Temple. Pag sinabing temple, nakita na ba kayo sa isang church, talagang sira-sira na? Yung bang pag tinapakan mo, lalaglag ka na doon. Hindi ganun di ba? Pag sinabing temple, yung idea is structured talaga siya, matibay, gawa sa bato, hindi sa kahoy. Pero yung haunted house, ano yung na-imagine nyo doon? Walang ilaw, di ba? Tapos sira-sira na, kahoy-kahoy. Di ba? Tama ba? Yun yung natin naisip doon eh. But the thing is, ang buhay ng bawat isa sa atin, na mga Christians, ay ngayon, inahalin tulad ni Paul, saan daw? Sa templo. Ibig sabihin, kapag sinabing templo, doon nananahan ang Espiritu ng Diyos. Sa buhay natin, sa katawan natin, namumuhay ang Diyos. Hindi daw tayo may-ari ng katawan natin, Diyos ang may-ari niyan. Kaya we don't have the right to actually hurt ourselves. Bakit? Kasi tinubos ni Lord ang bawat isa sa atin. Niligtas niya tayo. Dapat sa totoo lang, kapahamakan ang bawat isa sa atin, doon tayo mapupunta. Kahit ako, kahit sino man sa mundo, basta makasalanan, maliit man o malaki, white lies man o kahit anong lies yan, lie pa rin yan, sin pa rin yan, malaki man o maliit, simple man o hindi, kasalanan pa rin. And the Bible says in Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya mga kapatid, hindi yun yung napakarami mong good works, tapos konti lang yung hindi mo magandang nagawa. Parang bayad na yung kasalanan mo sa mga good works mo. Hindi ho ganon. It does not work that way. Hindi ho nangyayari yun. Bakit? Tignan mo na lang ang sarili mo. Baka meron kang isang tao, napakaganda ng mga ginawa niya sa buhay mo. Pero isang pagkakataon lang, nag-iba yung image mo sa kanya. Isa lang. Look at a blank sheet of paper. Kahit gaano kalinis yan, isang dumi lang, ano nangyayari? Wala na. Di ba? Sa atin, tapon na nga yun eh.
Tama ba? But the thing is, mga kapatid, meron tayong pag-asa. Kasi tignan nyo anong ginawa ni Lord. Verse 20, binili niya kayo at di biro ang halagang binayad niya para sa inyo. Kaya gamitin nyo ang katawan nyo para bigyan ng honor ang Diyos. Sino dito nagtaas ng kamay kaninang worship? Sino dito pumalakpak? No? Sino dito kumanta kanina? Kahit di mo alam yung lyrics, sumunod ka na lang, no? Now, alam nyo, yung things na ginagawa natin ganon, it brings honor kay Lord. Saan ba natin ginagamit yung katawan natin? Sa puro kasalanan na lang ba? Or how about glorifying God sa katawan natin? Sa kanino mo ginagamit yung bibig mo? Yung tenga mo? Yung mata mo? Yung mga kamay mo? Para saan mo ginagamit yan? Natutuwa ba si Lord sa ginagawa ng katawan mo? Mga kapatid, yung halaga mismo ng pagkabili ni Jesus, hindi ho yan 1 million na pera, gold, hindi ho ganon. Alam niyo yung halaga kung ano? Buhay. At ang buhay, walang kapalit. Ang Diyos, si Jesus Christ, the Son, nagkatawang tao, namuhay na katulad natin, tapos ano nangyari? Namatay sa cross. Hindi siya yung, yung parang namatay sa cross, okay, lahat din naman namamatay. Kung hindi, yung pagkamatay niya sa cross, yun yung pagbabayad niya sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Bakit? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay, ano nga? Kamatayan. Pag sinabi hong kamatayan, hindi ho yun yung mamamatay ka kagad. Pag sinabing kamatayan, it speaks of separation. Kapag halimbawa, meron kang atraso sa magulang mo, may kasalanan ka sa magulang mo, ano nangyayari? Pinapagalitan ka. Nag-uusap ba kayo? Hindi. Di ba? Minsan nga pinapalayas ka. Tama ba? O kahit merong nangyari, best friend kayo nung high school, pagdating ng college, hindi na. Bakit? Kasi meron kayong awayan. Tama? Pero the thing is, inabot tayo ng Diyos. Kahit ganon tayo, napalayo tayo sa Kanya, inabot pa rin tayo ni Lord. Amen? Ganon niya tayo kamahal. And yung ginawa niyang pag-abot sa atin, hindi simple yun. Yung pagpapakita niya na nag-effort siya mismo sa bawat isa sa atin, yun yung pagpapakita niya ng pagmamahal niya sa bawat isa. Biruin nyo, maraming pamamaraan na pwedeng mamatay si Jesus. Pero bakit kaya a death on the cross? Bakit? Kasi yung death on the cross po, mga kapatid, pag sinearch nyo yon, yun yung sobrang grabe na matindi nung unang panahon na klase ng pagpapahirap na uubusin ka talaga unti-unti hanggang sa mamatay ka. Yung bang you are living na parang feeling mo mamamatay ka na pero hindi pa. Gusto mo nang matapos yung sakit pero hindi matapos-tapos. Ganun yun, uubusin ka unti-unti. Pero niligtas tayo ni Jesus, hindi mo na kailangan mapako sa cross. Amen? At ganun din naman, kahit anong pagsubok sa buhay mo, pwede mong ma-overcome with the Holy Spirit. Kasi tumira siya ngayon sa buhay natin, kaya niyang baguhin ang masamang past natin. Amen? Kaya niyang baguhin yung sinasabi ng marami na hindi magandang future natin. Marami nagsasabi sa iyo, di ka na makaka-graduate, puro ka palamura, ganito ka, tamad ka, ano ka. Maraming hindi nagtitiwala sa iyo, parang tingin nila wala ka ng pag-asa.
Pero alam nyo, kailangan lang natin sa ating buhay, hindi lang sarili natin, kailangan talaga natin si Lord. Siya yung makakapagbago sa atin, hindi sarili natin. Napakarami na ho nating mga New Year's resolution. Di ba? Anong New Year's resolution nyo? Hindi na ako mangungopya. Pero naungopya ka pa rin. Di ba? Hindi na ako manloloko, pero nanloloko ka pa rin. Hindi na ako magmumura, pero nagmumura ka pa rin. Susundin ko na yung parents ko, pero di mo pa rin sinusunod. Di ba? Now, ang Holy Spirit, mga kapatid, tumutulong sa bawat isa sa atin para magawa natin yung imposibleng bagay na maging posible. Hindi po ito yung parang makabuhat ka ng isang physical na bagay tapos na kaya mo yun. Hindi yung ganon, Kundi what is actually hard to accomplish changing is ourselves. Ang hirap magbago ng sarili. Yun po una sa lahat ang pinakamahirap mabago. Yung addiction mo, yung negative emotion mo, yung hindi magagandang ginagawa mo, what is coming inside your mind every day, sa mga nakikita mo, naririnig mo. Pero, kung makikita po natin, binago talaga ng Holy Spirit ang buhay ng mga mananampalataya. Dahil dati po, kahit yung mga disciples ni Jesus, take note disciples ni Jesus. Huwag ho natin isipin na ang mga disciples ni Jesus, napaka-perfect na ho nila nung kinuha sila ni Jesus na disciple. Even ho si James and sina John, tinawag niyang mga anak ng kulog. Bakit? Kaya niya tinawag ng mga anak ng kulog sina James and John kasi laging lang silang magagalitin. Gusto kaagad nilang patayin yung mga tao. Parusahan yung mga tao. Ganun sila eh. And then si Peter, di ba, ilang beses niyang dininay si Jesus. Pero alam niyo po, nung Acts chapter 1 verse 8, nung sabi ni Jesus, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Holy Spirit sa inyo, magiging witnesses kayo sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at sa lahat ng lugar sa mundo. Alam niyo po, talagang nabago rin ho yung kanilang pag-uugali lahat. Nabago rin yung kanilang pamumuhay. Dati si Peter, dinideny si Christ. Parang ganito, tinanong ka, Christian ka ba? Ay hindi ako Christian. Para mas mababaw, meron kang best friend. Nakasama mo 3.5 taon. Tapos, tinanong, kilala mo ba si ganito? Ay hindi ko kilala yun. Close kayo nun tapos sinabi mong di kayo kilala. Ngayon, nabago na si Peter. Kahit meron pang gustong pumatay sa kanya, kahit man merong gustong gumawa ng di maganda sa kanya, still mga kapatid, alam nyo, hindi siya nagde-deny kay Jesus. Dahil yon, ang Holy Spirit, number 3, nagtuturo po sa atin at nagbibigay ng gabay. Tinuturo ng Holy Spirit ang dapat nating gawin. Kaya kumikilos din siya actually deep inside our hearts, kaya tayo merong tinatawag na konsensya. Sabi mo sa katabi mo, nakukonsensya ka na ba? John chapter 14 verse 26, pangako ni Jesus. Tignan nyo, Sabi, dadating ang Holy Spirit para tulungan kayo. Sabi sa katabi mo, para tulungan ka. Sa katabi mo pa, sabi mo, para tulungan din ako. Okay? Ano sabi? Ipapadala siya ng Ama sa pangalan ko, ituturo at ipapaalala niya sa inyo lahat ng mga sinabi ko. Now, ang Holy Spirit ang tumulong po sa mga alagad ni Jesus. Take note, mga hindi po naman talaga edukado talaga yung mga disciples ni Jesus. Ang trabaho ni Peter ay fisherman. James and John, ano rin?
fishermen. Si Matthew, tax collector. At yung mga iba pang alagad, mga ordinaryo lang din yung trabaho. Hindi sila katulad ni Apostle Paul in the Bible na nakapagtapos sa isang mataas na paaralan. Walang ganun sila. Pero just imagine yung impact nila sa next generations hanggang sa taong 2024. Bakit ganun kalaki? At hanggang ngayon pinag-uusapan pa din natin. It is because the Lord whom we serve, mga kapatid, ang Holy Spirit, siya yung tumutulong sa bawat isa sa atin. Kaya wag mong isipin na, ay, hindi po ako magagamit ni Lord kasi kulang ako ng skills, ng talents, maraming kulang sa akin. Hindi pa po ako totally formed. Tignan niyo yung mga disciples. Formed na ba sila nung kinuha sila ni Jesus? Hindi. In short, may kinuha pa nga si Jesus na isa dun di ba? Yung pinagkanulo siya, sino yun? Sino? Si Judas. But the thing is, mga kapatid, kaya ni Lord talagang baguhin at i-guide ang bawat isa sa atin kung susundin lang natin siya sa buhay natin. Kaya sabi sa Romans chapter 8 verse 14, tingnan nyo, anong sabi? Ang mga sumusunod sa Espiritu ng Diyos ay mga, sino daw? Mga sumusunod. Paano ko po susundin ang Espiritu ng Diyos? Tignan mo kung ano yung meron sa Bible. What does the Bible say na gawin mo? At wag mong gagawin. Tandaan niyo po mga kapatid, kaya tayo merong Bible, it is not just the Word of God, but it is also a manual how we should live our life na tama at maayos sa harapan ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit ho tayo nakaka-experience ng ganitong freedom ngayon sa Pilipinas? Dahil yun actually, ang Pilipinas ay Christian nation. Compare mo kung tayo nasa Middle East, mga kapatid. Compare nyo. Every day, merong bombings here and there, may patayan. Isipin mo kung ikaw nasa lugar ng mga communists. May freedom ka ba, tingin mo, na meron ka ngayon? Paano kung nabuhay ka sa North Korea? Pansin nyo ba yon? Sino dito ang gustong pumunta sa Korea? Doon ka sa North Korea, doon ka kay Kim Jong-un, kung gusto mo. No? But the thing is, tingnan nyo, we experience ngayon yung freedom na ganito. It is because of Christianity. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Na ang daming mga tao galing sa mga countries na hindi naman Christian yung origin, pupunta sa Christian nations tulad ng Amerika or Europe para ma-experience nila yung freedom na binibigay ng bansa. Now, mga kapatid, sino ba ang sinusundan mo? Is it yourself, yung kagustuhan mo lang, or si Lord? Kung gusto mong sundan si Lord, you will start reading the Bible. Amen? Sabi sa katayo mo, magbasa ka ng Bible. Kung di mo alam paano mag-start, sabi mo sa kanya, kung di mo alam paano mag-start, paturo ka sa leader mo. Okay? Now, ito naman ang last na tanong sa atin. Paano malalaman kung meron kang Holy Spirit sa iyong buhay? Paano nga ba natin malalaman? Pastor, kasi kayo pa binabanggit. Holy Spirit nananahan sa akin. Parang di ako sure kung meron ako eh. Pwedeng yun yung tanong mo, no? Now, paano natin malalaman? Una sa lahat, may bunga sa iyong buhay. Anong may bunga sa iyong buhay? May nakikita yung mga tao sa paligid mo. Nakakaiba sa'yo. Na hindi nila nakita noon,
pero ngayon nakikita nila sa'yo. Tignan nyo ngayon. Ang sabi sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Tignan nyo, ano sabi? Pero ang taong nagsuko ng buhay sa Holy Spirit ay, sabay-sabay nating basahin, nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan, nagtsatsaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagkakatiwalaan, nagpapakumbaba, at nagpipigil sa sarili. Walang batas na nagbabawal sa mga ito. So, kapag may Holy Spirit ang isang tao, ano daw yung unang sign? Nagmamahal. Nagmamahal ka ba talaga? Yung totoong pagmamahal, hindi yung mahal ko kasi mahal din ako. Mahal ko kasi binigyan ako. Mahal ko kasi meron akong benefits. Hindi yung transactional na pagmamahal. Ibig sabihin ng pagmamahal actually dito, it is the love na kahit hindi mo nare-receive yung same na binibigay mong love, still you love him or her. Alam niyo kung sino may love na ganon? Si Lord. Kahit hindi natin nabibigay kay Lord yung same na love na nabibigay niya sa atin, still mahal pa rin tayo ni Lord. And He taught His disciples, tayo rin, lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Anong sabi niya? Go and love your neighbor. Ibig sabihin, with Jesus in our lives, with the Holy Spirit that is living in us, magagawa nating magmahal kahit yung mga hindi kaibig-ibig. Magagawa mong patawarin yung hirap na hirap kang patawarin. Kaya balikan ko lang, no? Hindi yung chismis, Nakita ko kasi kay Boy Abunde, in-interview sina Dina Bonnevie, ganyan, no? Connie Reyes. Wala naman akong alam sa buhay nila. Di pa ako nabuhay nung sikat sila eh. Pero sabi doon nila, nakapagpatawad daw sila dahil sa love ni Jesus. Hindi na sila naging bitter dahil sa love ni Lord. Tingnan nyo, ang isang tao na kung saan may dala-dala lagi na bigatin sa kanyang puso, hindi siya masaya, walang kapayapaan sa buhay niya, yun yung laging talunan. Yun yung laging downcasted yung muka. Malungkot lagi, nagbibigay lagi ng di magandang atmosphere sa grupo. Yun yung ang hirap pakisamahan. But, mga kapatid, the Holy Spirit gives the opposite. Pagmamahal, nagsasaya din daw. Tignan mo yung katabi mo kung masaya. O nagpapanggap lang na masaya. Smiling pero dying inside. Yun ba talaga ang nangyayari? O ano? And tingnan nyo, may kapayapaan. One of the things na mahirap talaga para sa atin, that nothing, kahit money, it can't buy peace. We can see someone na merong mga bagong sasakyan, pero anong takot niya? Magasgasan yung bagong sasakyan niya. Wala siyang kapayapaan, kaya once niya lang i-drive sa buong isang taon. Tapos di ba, ang dami mong pera, pero you are just secluded sa isang lugar na hindi ka naaabot ng maraming mga tao. Meron kang napakatataas na mga walls. Tapos may mga bubog-bubog pa, di ba? Para wala talaga makapasok. Well, there's nothing wrong with that, pero most of us, baka ang feeling natin, yung security natin, nandoon na lang sa physical things, material things. Pero yung peace, mga kapatid,
na binibigay ni Lord, it transcends the natural. Hindi yun ma-explain ng kahit sino sa atin. Even mga kapatid, yung famous na gumawa ng pascaline, isa sa mga gumawa nun, si Blaise Pascal, sabi niya, meron daw void sa puso natin that only God can fill. Kaya, kung makikita natin, kahit tagumpay siya in another aspect, still, yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos, yun yung nag-satisfy sa buhay niya. Kinanta rin natin kanina, di ba? You're the only love that can satisfy. Di ba? And then, anong sabi? Nagtsatsaga. Matyaga ka ba ngayon? Tanong mga katabi mo, matyaga ka ba ngayon? Tumutulong ka ba sa kapwa? Gumagawa ka ba ng kabutihan? O ito, tignan nyo, ano sabi? Mapagkakatiwalaan ka ba? Tanungin mo, mapagkakatiwalaan ka ba talaga? Nagpapakumbaba ka ba at nagpipigil sa sarili? Now, ito pong 9 na ito, na mga nabanggit na yan, pwedeng merong time in your life na may isa dyan, dalawa, no, tatlo o ilan man. Pwedeng hindi sila ganun umaangat sa buhay mo. Pwedeng sa ibang larangan, may umaangat dyan, ano? Or pwedeng honest ka lang talaga. Baka talagang ang low level niya lahat. Kung meron man, mga level 1 lang lahat halos. Mga kapatid, it is the Holy Spirit that can change us from glory to glory. Mahirap maging ganyan, no? Mahirap yun. But with God, all things are possible. Amen? And next, paano nasasabi na may Holy Spirit tayo sa ating buhay? Alam mong sa sarili mo na anak ka ng Diyos. Meron kang confidence doon. Pag tinanong ka, anak ka ba talaga ni Lord? Pwede mong sabihin, honestly, honest ka lang, anong anak ni Lord? Lahat naman tayo anak ni Lord. Pwedeng ganon, di ba? O kaya, hindi ko pa alam. Baka anak na ako. Ikaw ba, anak ka ba ni Lord? Anak na rin ako. Baka ganon yung response mo, no? Pero alam niyo po, pag sinabing anak ni Lord, yun yung tumutukoy sa alam mo sa sarili mo na you are right with God. In short, meron kang close relationship with Him. Pag sinabing anak, ano yun? Malapit eh. Tama? Alam mo sa sarili mo, kahit na lumayo ka pa, saan ka man pumunta, still, dahil anak ka, kilala mo yung ama mo sa langit. Lahat tayo, nagfe-fail din from time to time. May time din na natutukso ka, tapos, di ba? Nagfo-fall down ka. Nagra-rise up ka ulit. May time na okay ka naman talaga, tapos biglang bumagsak ka. And nakakabangon ka dahil bakit? Alam mong anak ka eh. Deep inside. Alam mo na, hindi. Tatay ko, si God. And papatawarin ako ni God sa mga kasalanan ko. I will just decide na mag-trust sa Kanya at i-confess yung mga nagawa kong kasalanan. Now, alam niyo po, in the Bible, Romans chapter 8 verse 16 says, ang Espiritu ng Diyos, kasama ang Espiritu natin, ang nagsasabing, mga anak tayo ng Diyos. Alam niyo po, napakaraming testimonies from all over the world. Isa po sa narinig ko sa page ng Philippine Bible Society, na interview ng General Secretary ng Philippine Bible Society, yung may-ari ng MX3. Alam niyo MX3?
Okay? Si Ma'am Gina, yung yung may-ari. Alam niyo yung testimony niya? Sabi, nagulat talaga ako nung napanood ko yun. Sabi niya, alam ko sa sarili ko, wicked ako. Ano yung wicked? Wala akong relationship kay Lord. Alam ko masama ako. Marami nga akong pera, pero ako naman talaga masama yung puso ko. Alam niya daw sa sarili niya yun. Aware siya doon. And ngayon, hinanap niya si God, paano nga ba ako magiging anak ng Diyos? In short, alam natin you know it in your heart. Pwedeng sabihin mo, nag-church naman ako, nagpe-pray naman ako. Parang ganito yan, no? May mga artista kayong kilala, di ba? Pwedeng kilala niyo sila. Ang tanong, kilala ka ba nila? Hindi. Kung si God mag-appear sa'yo, tingin mo kilala ka ni God? Or you just adore Him? Ganun na lang. Pero yung close relationship, wala. Now, paano mabubuo yung close relationship na yon? Start surrendering your life to Him. Amen? Lord, mula sa araw na to, alam ko ikaw yung kailangan ko sa buhay ko, hindi yung sarili ko. Masunod ka ngayon, Lord. And then, read the Bible, pray, start to join a connect group sa church na to, and you will grow in the name of Jesus. Amen? Next is, last but not the least, ito yun, malalaman natin kung may Holy Spirit kapag merong kapayapaan at pagkakaisa sa mga mananampalataya. Again, kapag merong kapayapaan at pagkakaisa. Laging merong peace and unity na tinatawag. Bakit? Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, ine-embody niya ang peace and unity. Kaya yun yung nagsimula saan? Unity. Trinity. Doon nagsimula yun. Peace and unity. Biruin nyo kung walang pagkakaisa, ang mga Pilipino, anong mangyayari sa bansa natin? Paano kung wala nagkaisa sa buong mundo? Hindi ako masusunod. Hindi ako. Laging ganun tayo. What will happen? Sa bansa natin, sa maraming mga tao sa mundo. If we just decide na, ito sa akin, para sa akin, ito yung masama, ito yung mabuti. Then lahat na kakausapin mo, lahat may ganun, may kanya-kanya. Everything will be in chaos. Kaya we need God, someone who stands above all of us, to say, ito yung tama, ito yung mali. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Kaya if we want na i-align yung buhay natin kay Lord at hindi maging chaotic, let us submit ourselves to God. Amen? Pwedeng matagal ka nang lumalayo kay Lord, but this is the time, kapatid, when you approach God in your life. Pwedeng first time mong manalangin ng ganitong prayer mamaya. Just try. Wala namang masama eh. But God, I believe, will do something good in your life. Papatotohanan niya na kaya niyang ayusin yung buhay mo inside out. Hindi man mabilis na mabilis, pero unti-unti. And just as He moves sa buhay ng napakaraming mga tao sa kapanahunan natin, kaya rin niya kumilos sa buhay mo. Amen? Basahin natin, tayo tayong lahat, Ephesians chapter 4, verse 3 to 4. Anong sabi dito? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Gawin nyo ang best nyo para hindi mawala ang unity na binibigay ng Holy Spirit sa tulong ng kapayapaan na naglalapit sa inyo sa isa't isa. Iisa ang katawan at iisa ang Espiritu. Gaya ng isang pag-asa na binigay sa inyo nung tinawag kayo ng Diyos. Now, in this church, mga kapatid, kailangan magkaisa tayo.
Kung merong project yung church, suportahan natin. Kung merong prayer meeting, mag-support tayo. Kung merong service, umattend tayo. Amen? Let us support. Why? Because ang Holy Spirit, nakikita pala na kumikilos kapag merong nagkakaisa. Hindi yung nagsosolo ka. Pero these gatherings, even the Bible says, 2 to 3 people nga daw, gather in the name of the Lord. Nandun siya sa kanilang kalagitnaan. Tayo ngayon, higit tayo sa 2 o 3. Amen? Alam natin, nandito ang Holy Spirit. But today, gusto ko maging united tayo. Hindi lang basta united in the name of the Lord, pero united in a sense na isubmit natin yung ating sarili sa kalooban niya. Kasi baka matagal ng panahon, ikaw na lagi nasusunod sa buhay mo. And things are not going the way you want it to be. This time, why not try na si Lord naman yung maging boss ng buhay mo? Pagod ka na, di ba? Hayaan mong siya naman yung magmanibela ng buhay. Amen? Let us all pray, bow our heads. I encourage every one of us na lumapit kay Jesus ngayong hapong ito. And let us pray. Sabihin mo lang kay Jesus, focus mo yung isipan mo sa Kanya ngayon. Sabihin mo, Panginoong Diyos na buhay, mula sa araw na ito, kailangan kita sa buhay ko. Holy Spirit, kumilos ka sa buong pagkatao ko. Sa loob at labas, makita ang pagbabago na kaya mong gawin sa aking buhay. Gamitin mo po ako para sa iyong kaluwalhatian. Ikaw ang tinataas ko mula ngayon at magpakailanman. Thank you, Jesus, sa pagkilos mo ngayon sa aking buhay. Amen and amen. Come on, let's sing that song. Holy Spirit, Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. for the last time, Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. maaari bang lagay niyo po yung kanang kamay niyo sa lugar ng puso niyo sa hapong ito? Pagpe-pray ko kayong lahat. Lord, sa lahat na naka-receive ng inyong word, we believe na nataniman ito ng binhi ng inyong mga salita. And we believe, Lord, na ito ilalago sa buhay ng bawat isa. Lord, sa lahat ng nakinig, lahat ng mga nakatanggap, nakarinig ng mga salita mo ngayong hapon na ito, Lord, wag po manakaw ng kaaway na dyablo ang mga salitang ito. Magmula sa araw na ito, Panginoon, ang dalangin ko po ay kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung meron man, Panginoon, na dumating sa lugar na ito, meron silang sakit at karamdaman, walang imposibleng ikaw ay magpagaling sa mga oras na ito. Lord, kumilos ka sa aming mga kapatid. May mga umatin po dito. Hindi ko po alam yung background ng buhay nila.
Sila man ay black sheep sa kanilang family. Galing sila sa mga broken families. Galing sila sa broken relationships. Hurt sila sa maraming mga tao. Lord, batid nyo ang lahat. And you are our great healer. Holy Spirit, maramdaman po ng bawat isa yung pagtulong nyo sa kanilang mga buhay, paggabay nyo sa kanila. At mula sa araw na ito, we believe they will never be the same again. In Jesus' name, amen and amen. Come on, can we give the Lord the best